Ayan po mga kabida, isa kong magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po maganda kong pag-usapan po at reaksyonan. Mantakin nyo mga kabida, nagsasayang lang daw tayo ng oras, panahon at saka resources po dito ho sa ongoing na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Ito po ang matindihong pahayag po ni dating Supreme Court Associate Justice Noel Tiham mga kabida. Okay? Ito, babasahin ko muna itong post po ni Mr. Greco Bellica kung saan po mga kabida shinare po niya itong pahayag po ni Justice Tiham. Alright? Ito, babasahin ko po. Regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. The ultimate loser is the country because of the total waste of time and resources. Okay? This impeachment trial is full of fabulation, fabrication, and misallocation of resources. It is an exercise in futility that will neither contribute to our economic growth or the restoration of good governance. Okay? This impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward. Okay? In the final analysis, the impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Former SC Associate Justice Noel Tiham, mga kabida po. Okay, himay-himayin natin po ito, per paragraph po, mga kabida po. Ang una po niyang sinabi ho dito, okay, regardless of the outcome of the impeachment trial, there are no winners. Okay? The ultimate loser is the country because of the total waste of time and resources. Okay? Ang ibig sabihin po niya dito, regardless daw kung acquittal or conviction, ang decision po ng impeachment court, mga kabida, wala hong mananalo ho dito. Hindi ho si Vice President Sara Duterte, hindi po ang gobyerno, mga kabida, kundi talo po ang meron. Okay? Hindi po si Sara Duterte, hindi rin ang gobyerno, kundi ang Pilipinas mismo, mga kabida, Okay? Walang winner. Okay? Pero meron pong loser. The biggest loser is the country. Ang Pilipinas po, mga kabida, po. Okay? Itong pangalawang paragraph po, mga kabida. Anong sabi po ni Justice Tiham? This impeachment trial is full of fabulation, fabrication, and misallocation of resources. Ibig sabihin po, napuno po ng lies. Okay? Yung mga gawa-gawang istorya, mga kabida. Okay? Fabulation or fabrication. Okay? Making up stories. Okay? Para lang po madiin po itong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. Look, anong nangyari po sa mga testigo, okay, o ebidensya po, na inilabas po mga kabida laban ho kay Vice President Sara Duterte, mismo yung ordinaryong tao po, masasabi ho niya, mga kabida, na gawa-gawa lang po yung mga istorya na yon. Okay? Just like yung ginawa po ni Romil Madriaga, nakilalang kilala daw niya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Kilalang kilala daw niya si Vice President Sara Duterte, close aide daw siya ni Sara Duterte. Mismo yung mga bodyguard po, mga security personnel po ni VP Sara, hindi ho siya kilala Paano yan? Okay? Diba? Kaya nga, sabi po ni Justice Tiham, itong impeachment trial, full of fabulation and fabrication. Full of deception. Okay? Ang nakikinabang lang po dito, itong mga politiko. Mga kabida, po. Okay. It is an exercise in futility that
will neither contribute to our economic growth or the restoration of good governance. Alam nyo, siguro ang tingin po ng ilan na positibo po ang dating dito ho sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte dahil mapapanagot daw dito ang gumawa po ng kasalanan po sa taong bayan. Okay? Positive po yung sabi po nila lalong-lalo na po yung mga pro-impeachment advocates po mga kabida pero hindi po nila alam na ito pala ay negatibo po lalong-lalo na po sa mga nasa ibang bansa, nasa international community po mga kabida dahil para bang ang labas po dito mga kabida nag-away-away po ang mga opisyal po ng bansang Pilipinas mga kabida po. Okay? Kumbaga alam po ng mga nasa international community na itong impeachment trial po ni Sara Duterte ay politically motivated. Kaya nga, nung umugong po makabili itong balita na sasampahan po ng impeachment complaint ito kung si Sara Duterte sa House of Representatives, marami na raw na mga negosyante po na umatras. Okay? Mga kabida. Dahil sa political instability. Okay? Dahil sa pag-aaway po ng pinaka mataas na opisyal po ng bansa, mga kabida, ang presidente at saka ang vice-presidente, Okay, actually nag-ugat po itong impeachment complaint hanggang naging impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Simula na pong nag-away po kumalas itong si Sara Duterte at nag-away po si Pangulong Marcos at itong si Vice President Sara Duterte. Okay, doon ho nag-umpisa yung kalbaryo po mga kabida ni VP Sara at ng kanyang pamilya. Okay, inumpisahan po mga kabida doon ho sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte hanggat dinala po ito mga kabida sa The Hague at dito ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabida. Okay? And do you think nakakatulong ito para umunlad po ang ating bansa? Nakakatulong ba ito para dumami po ang investment po natin? Yung mga investors mula sa ibang bansa para mamuhunan po dito sa Pilipinas? I don't think so mga kabida. Okay? Dahil yun nga meron po tayong political instability. Okay? Political instability mga kabida po. Okay, next paragraph po mga kabida. This impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage their incompetence, abuse of power, and bad governance, which explains why our country is not moving forward. Okay, sumasalamin daw ito sa pagiging incompetent ng ating mga opisyal po sumasalamin daw ito sa pagiging incompetent ng ating mga opisyal po mga kabida. At pilit pong itinatago ang totoong nangyari po sa ating bansa. Totoo naman po, di ba? Look what happened to the investigation about flood control project scam, mga kabida. Ano nangyari po? Bigla hong nawala, parang bula. Kasi po, focus ang lahat, mga kabida, dito ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para bang nakalimutan na natin kung ano pong nangyari po, mga kabida, na ninakawan po tayo ng billions of pesos. Okay, sa mga politiko at mga opisyal po ng gobyerno. 'Di ba? Narinig ba natin na pinag-uusapan pa rin itong flood control scam? Wala na kasi nakatuon po lahat mga kabida dito ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte po. Ito yung sinasabi po ni Justice Tiham mga kabida. This impeachment is a deceptive pursuit of politicians to camouflage. Ibig sabihin po, para bang nagsuot po sila ng ibang damit, mga kabida, para hindi lang po ma-detect at ibig sabihin po, mga kabida, na itong mga
Ibig sabihin po mga kabida, no, na itong mga politicians, mga politiko, mga opisyal po natin, ano, mga kabida, nagsusuot po ito ng ibang damit, ano, para pagtakpan po, ano, mga kabida, yung mga nangyayari po kung saan po involved ito o involved po sila mga kabida sa karumal-dumal na pagnanakaw at corruption po, ano, sa ating bansa. Okay? So, parang sinadya ito. Para bang sinadya po itong impeachment trial. Para lang po mawala po sa focus, mawala po sa isip po natin, ano, kung ano ba talagang totoong nangyari po sa ating bansa, ano, mga kabida. Para ang attention po natin ay dito na po nakafocus sa impeachment trial. Okay? Maganda din yung analysis po, ano, mga kabida, ni Justice Tiham. Okay? Dito tayo sa final paragraph po, ano, mga kabida. In the final analysis, the impeachment trial of VP Duterte is a pretentious, if not a grandiose facade of nothingness. Para bang pinoproject natin mga kabida, hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo. Okay? Na maayos po tayo. Lumalago yung ating bansa, no, mga kabida. Okay? Sa totoo lang po, kung titingnan at susuriin lang po, ano, ang mga pangyayari po sa loob ng ating bansa, bulok na bulok eh. Okay? Para bang isang grandiosong bahay, mga kabida. Kung titingnan mo sa labas, napaka-grandioso po, ano? Malaki. Okay? Matibay. Alright? Pero kung papasukin mo ang loob, walang laman. Okay? Parang ang nandun lang po puro bulok, mabaho po, ano, mga kabida, ano po. So parang ganun po 'yon. Okay? Ito hong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, a pretentious if not a grandiose facade of nothingness. Okay? So maganda ito, ano, mga kabida, ito hong analysis na ito. Sa totoo lang po, okay, nasasayangan po ako sa effort, ano, mga kabida, ng mga opisyal po natin, yung gastos. Alam natin, malaki po yung gastos po dito sa impeachment trial. In fact, ni-research ko po, ano, mga kabida. Ayon po sa mga news clippings, nasa 26 to 27 million, ano, ang maaring gastusin sa buong impeachment trial po, ano, ni Vice President Sara Duterte. Siyempre naman, expected yan, ano, na malaking gastos po, ano, katulad na lang po para po sa mga empleyado, ano, mga kabida, pagkain para sa mga resource persons, witnesses, even mga abogado po, ano, boot camps, okay, even documentation, ano, security personnel, kailangan po yan, isi-secure talaga yung Senado, ano, mga kabida, ang impeachment court, okay, at iba pa, ano, na gastusin. Okay? So, all these things nanggaling ho sa taxes po ng mga Pilipino, ano, mga kabida. Kaya, ang sabi po dito ni Justice Tiham, nagsasayang lang po tayo, hindi lang po ng resources, pati panahon, ano, mga kabida. Dahil ang impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte, hindi po matatakpan ang totoong nangyayari po sa ating bansa, mga kabida. Okay? Kung ang hinahabol po nila, mga kabida, ay accountability, ano, against the Vice President, ano po, mga kabida. Okay? Sana hahabulin din nila yung mga politiko, mga opisyal po ng gobyerno na gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan po, ano, mga kabida, sa bayan. Okay? Ito hong mga corrupt officials, yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, ano, mga kabida, ano po. Diba? Involved sa corruption, sa flood control projects. Hindi lang po isa o dalawa po ang dapat ikulong ho dito, ano? Dapat marami po Okay? Kasi kung pagbabatayin lang po natin yung ginawang investigasyon po, ano, mga kabida, ng ICI, Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Ang dami hong mga nilink na mga pangalan ho doon. Okay? Karamihan po doon, mga kabida, mga kongresista. Nasaan na ba sila? Nakulong ba sila? Wala. Di ba? Ang
nakulong po ngayon at sinampahan po ng mga kaso po mga senador. Never kang nakarinig na meron pong kongresista po na nakulong at sinampahan po ng kaso po. Okay? Kung tutuusin po sa mga pagdinig po, ang palagi hong nababanggit mga kongresista, mga kabida. Bakit wala ho sila? Yun ba yung in pursuit for accountability and justice? Hindi. Hindi po. Ang tawag po dyan, selective justice. Alright? So, yun po, mga kabida. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito? Okay? Dito ho sa sinabi po ni Justice Tiham, mga kabida, na ito hong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, regardless kung ano man po yung magiging outcome po dito, mga kabida, acquittal man o conviction, okay? Wala hong mananalo ho dito. Okay? Not even the Vice President and the government. Ang totoo pong resulta ho dito, talo, mga kabida. At ang masaklap po dito, ang totoong talo po dito, mga kabida, ay ang taong bayan at ang bansang Pilipinas, mga kabida. Alright? Do you agree? Okay? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.